with my talking vlog. Kasi guys, na-realize ko, medyo mahirap yung quiet vlog. It's not me. Alam niyo yon. Tsaka parang medyo mahirap mag-subtitle. Hindi ko nasasabi lahat ng gusto ko. Bilang hindi naman din ako mahiyaing humarap sa camera kahit na ganito yung itsura ko, diba? So go, balik tayo sa talking vlog dahil nahihirapan ako. It's not for me, it's not me. So yan, kung nakita nyo kanina guys, naglaba tayo, di ba? Ang aga ko talaga nagising, as in mga 5 AM nagising ako. Gusto kong matulog pero iniisip ko yung labahin. So naglaba na ako ng parang mga around 5:30 AM. Kasi nanggaling kami ng Cebu, if you didn't know. I actually did a few clips kasi nga bala ko na namang i-quiet vlog. But again, it's not for me. So I'll just be inserting a few clips here. So actually, kaya kami pumunta doon is para talaga makapagbakasyon yung anak ko, si Mateo. Kasi nag-iisa lang yung anak ko, tapos yung kapatid ko, isa lang din yung anak niya. So sila lang yung magpinsan sa side namin talaga. So para magkalaro sila, summer vacation pa, wala pang pasok, bago talaga magpasukan, last hurrah. Pumunta kami ng Cebu kasi doon nakabase yung kapatid ko. Tapos wala naman kami ibang ginawa doon, kundi nasa bahay lang talaga kami. Kaya hindi rin ganun karami yung aking ginawa. Wala kami ibang ginawa kundi kumain. Hindi naman madalas, hindi everyday, pero a few times lang. Tapos nag-celebrate kami ng birthday ng kapatid ko, yun, kumain kami sa labas. And then, nag-staycation kami. Yun lang, yung isang weekend na nandun kami. Kasi kami ni Mateo, almost 2 weeks kami nandun. And yung isang weekend na pagitan nung 2 weeks na nandun kami, yun yung nag-check-in kami sa Plantation Bay. Doon kami nag-try na mag-check-in para lang makapag-swimming si Mateo. Kasi syempre, hindi naman lagi nakakapag-swimming dito sa Manila, diba? And syempre, para makapag-bonding sila magpinsan. Tuwan-tuwa sila mag-swimming, ayun. In fairness naman, okay naman yung Plantation. Parang saks lang siya. Hindi siya babalikan, parang ganon. Yun lang yung ginawa namin. So, kanina nakita niya din, di ba, nagbalot na ako ng mga books, ganyan, yung mga notebook, inayos ko na, kasi pasukan na nga, papasok na yung anak ko sa Monday, today is Friday. So, pasukan na nila, at inayos ko lang yung mga gamit. So, kanina, kung napansin nyo guys, naggupit din ako ng mga pages sa notebook, kasi guys, sa totoo lang, ever since ganun talaga ako, parang, if I remember correctly, high school ako nag-start, yung mga notebook, pag natitira yung pages, tinatanggal ko yung spring sa gilid, pinagko-combine ko, tapos tinatahi ko siya. Hindi dahil tinitipid kami ng magulang ko, pero just because bata pa lang talaga ako, parang medyo wais na ako, tsaka medyo nangihinayang ako sa mga bagay. Unang-una, sayang pera. Pangalawa, ang dami pinutol na puno, tapos masasayang lang yung papel, di ba? So, same with my son, dahil nakita ko na yung notebooks niya is napakarami pang pages na natira. So, ang ginawa ko, ginupit ko lang. Tapos, ang ayoko lang kasi sa ginawa sa school nila, Mateo, is, di ba may notebook sila? Nagpiprint lang din ng items naman, tapos pinipaste pa sa notebook. Kumbaga, sayang, di ba? Nakakahinayang. Kumbaga, hindi mo siya sinulatan. Paper on paper, pero yung paper na isang malinis, ginawa mo lang dikitan. Di ba sayang yun? Medyo hindi siya environmental friendly. Sobrang nakakahinayang. Alam mo yun, parang feeling ko, gusto ko mag-voice out ng alam mo yung opinion sa school, kasi sayang di ba? Dapat school yung nagtuturo ng mga ganyan, mga simpleng bagay. Imaginein mo, a printed paper, pinaste sa paper na malinis, na hindi mo man lang na matatanggal para magamit mo pa yung paper. Sobrang sayang. Sobrang sayang. Nagigets niyo ba yung point ko? So, ang ginawa ko, hindi ako bibili ng bago kasi ang dami pang pages na natira. Like ito yung natira. At kung gagawin lang din, is didikitan lang din, okay na ako na uulitin ko na lang yung notebook niya from nursery na ngayon ang pre-kinder siya. Nanginayang ako. I think I should really say that. Kasi nakakahinayang Feeling ko, kung hindi mo gagawin yung mga ganong bagay, walang magsasabi. I'm just saying, nangihinayang talaga ako. So maybe I should say that. Ganito ako Alam mo, I would say wise. Hindi ko ripot. Just because you can buy it doesn't mean you have to. Tandaan niyo yan Anyway, moving on to another thing. O diba, talaga napakarami ko sasabihin. Talagang hindi sa atin pwede yung quiet vlog. Nung nagpunta kami ng Cebu, sobrang daming nagustuhan na snacks ng anak ko. As in, ang dami niyang snacks na nagustuhan. Tapos nung tinanong ko yung brother ko, sa SNR nila binili. So, before, may SNR card ako, but I stopped renewing my membership. Kasi, una ang mahal, hindi sila nagpo-promo like Landers. Ang Landers nagha-half price, 350, 400. Ang SNR, it's always 800 membership fee. Tapos, pag pumunta ka pa doon, sa totoo lang, hindi mo mabibili masyado yung mga usual na cupboard food na kailangan mo. Kumbaga, ang mabibili mo is puro mga luho. Tapos, by bulk talaga sila. I think it's very applicable for people who has
business o kaya yung malalaking family talaga, ganyan. But for us na family of 3, Landers is the perfect choice for us or yung mga normal grocery. But, because nga may nagustuhan na snacks yung anak ko, tinry kong tumingin sa Shopee, ganyan sa Lazada. Meron palang official store si SNR sa mga platforms na to. That's why, bumili ako nung 8.8. So, di ba hindi ako nagbayad na membership fee? Ang shipping fee naman sa mga Shopee, Lazada is around 200 plus. But lagi naman silang may shipping fee discount. So parang ang binayaran ko lang sa shipping fee nito is 20 pesos. Not bad, di ba? Na nabili ko pa din yung mga gusto naming luho sa SNR without us having to go there para mas marami pang mabili at mas marami pang magastos. So I'll show you ano yung mga binili ko. Eto na sila, guys. Hindi naman siya ganun kadami. Okay. Umpisahan muna natin. This one is a juice. Nahihilig ako sa ganitong juice, but I think this will be the last time na bibili ako ng mga ganitong juice. Kasi sa totoo lang, nung nandun ako sa Cebu, talagang bongga yung pag-inom ko ng orange juice ng Korean. Parang once a day, lagi ako nagwa 1 glass, ganyan. Which is very wrong kasi mataas siya sa sugar, di ba? I don't think there's really a bottle juice na very, very natural talaga. Alam mo yon. So, parang feeling ko, hindi siya healthy. May mga sugar pa rin siya. Pero bumili pa rin tayo naman kami, diba? This is the last one. Gusto ko i-try to, tomato, para kunwari healthy kahit na sugar siya. At ito, pomegranate ba yun? Pomegranate, ganyan. Yan yung mga binili kong juice. Next is, bumili ako ng mga pang-snacks. Ito talaga yung nahihiligan ko. Alam mo yung pag mag-coffee ka, yung wala kang makut-kut, hindi naman pwede chichirya, di ba? Ayoko naman ng mga tipong eggnog, breadsticks, ganyan. So, ito, nakakita lang ako. So, di ba? Ito, natuwa ako, oh. Tiramisu, ganyan. May nagustuhan din akong snacks na binili nila sa SNR, pero wala sa SNR sa Shopee. So, ito na lang muna yung binili ko alternative. And then, siguro, titingin na lang ako sa ibang store sa Shopee, hindi sa SNR official store. And then ito, yung pinapanood ko kasing YouTuber, lagi siya kumakain ito, yung waffle, tapos pinapatong niya sa coffee para medyo lumambot-lambot. So, gusto kong itry. So, isa-isa lang yung binili ko of everything kasi gusto ko munang matry kung okay siya, di ba? And then ito, bumili ako dalawa, naka-sale kasi 89 pesos lang. Parang ang sarap niya kasi, puff pastry rolls filled with hazelnut cream. O, di ba? Ayan, para siyang, para siyang peach mango pa yung shape niya, ganyan. Pero chocolate yung laman. So, bumili ako ng dalawa. Kasi nga, pang snacks, diba? And then, ito, nakita ko lang din, bumili din ako, Milk Creamy Center. Puff pastry filled with milk cream. Ayan, parang ang sarap din. Sana, puff pastry, medyo crunchy, pero hindi yung sobrang tigas. Let's go. Ito, binili ko, dark chocolate and hazelnut cookies. Sa totoo lang, may isa pa ako dapat bibili nito. Yung isa na bibiling kong option nito, pag binuksan mo tong cookie, may chocolate siya sa gitna. Ang problema, pagdating ng 8.8, ubos na, sold out. So, hindi ko na tuloy nabili. Wala na. Ayoko namang bumili sa ibang store kasi baka mamaya, pag hindi mo na-meet yung minimum spend, hindi free shipping, diba? So, sayang lang din. At ito talaga yung dahilan. Ay, idagdag ko muna to. Dapat yung bibiling ko, isa pang cookie ata or isa pang juice. Kaso sabi ko, wag na masyado ng madami yung cookies, yung juice. Isa na lang sa mga kailangan kong i-grocery, which is cheese. So, napabili ako ng cheese, o diba, Eden, ganyan. Matagal pa naman, December 31, 2023. So, pag nagluto ako ng pasta, ganyan, kahit palaman, ganyan, sa tuna, ganyan. At ito yung dahilan kung bakit ako napabili. Guys, I was also amazed nung natry ko to, kasi sobrang sarap niya. Gulat na gulat din ako, kasi ang sarap niya, para siyang very, very high-end na brownie, na para siyang freshly baked, na basta ganong level yung taste niya. Para siyang fudgy bar, but a million times better. O, diba? Talagang ganon. Which is this one, Mr. Brownie. Favorite pateo to. Baka pag nakita niya, pumunta dito. Mr. Brownie, sobrang sarap niya, guys. Tapos, akala ko nga, local lang. Kasi parang yung packaging niya, very URC, mga ganyan, diba? Pero hindi. Manufactured in Spain. So, yan. Kaya ako napabili nito. Sobrang sarap nito, guys. As in, legit. Yun lang. At alam niyo kung magkano total nito. Itong napamili kong to. 1,540, parang ganon. O, 1,560. 1,560. Kasi ang total ko is 1,582. Palagay na natin na 20 yung shipping fee. Pero look mo, what's this? Ah! Yeah. Yeah. Favorite niya talaga to. So, parang naka-1... Oh, wait lang. I'll finish lang, ha? Okay. So, parang ang naging total ko is 1,560 for this. Imagine. Mahal talaga ang luho, guys. Pag bumili ka talaga ng luho, mahal talaga siya. But,
feeling ko, nakamura pa din ako. Kasi kung sa SNR ako pumunta, sabi ko nga sa mister ko, nung nagpunta ako ng SNR doon, nag-SNR kasi kami sa Cebu. Sabi ko, feeling ko kung nag-SNR tayo sa Manila, aabutin ako ng mga 6,000 pesos, 8,000 sa dami nung gusto ko. Kasi nung last time na nag-grocery kami doon, kakaperanggot, umabot kami ng 6,000. Sabi ko, pagka nandun pa tayo, sa dami ng makikita ko, ituturo ko lahat ganyan, baka mapagastos ako ng bongga, tapos magka-cash out pa ako ng 800 pesos for the renewal of my membership card. Kaya sabi ko, okay na lang. Minsan lang naman yung mga luho, pwede mo nang tignan online, di ba? So yan, hindi to sponsored by the way guys. How I wish, di ba? SNR is sponsored tayo, but no. So yan. Anyway, ang dami ko na sinabi. Inabot ng 30 minutes to. Hindi ko alam. Siyempre, i-edit pa natin. Pero ang haba. Kasi sabi ko sa inyo, time ko sasabihin. Masyado akong na-deprive dun sa mga past videos ko na quiet vlog. Tinry ko lang naman. Hindi for me siya. So, ayan. Hindi ko pa i-end tong vlog na to kasi may susunod pa ako. May mga gagawin pa tayo over the weekend. So, dun ko na lang kayo i-update. Ha? So, see you again in the next clip. One lang ha, yung 8 na Silvanas. Sobrang healthy nung lasa ng tomato juice. Hindi ko masyadong bet. Pero yung pomegranate, pwede. So, try na natin yung mga biscuit. O, diba? Kakabukas ko lang kanina. Try na natin lahat. So far, the best tong dalawa. Ito. Tsaka itong isang tong cream. Kung gusto nyong bumili. Ito is para lang siyang, alam niyo yung panini? Ay, pianono. Pianono yun, diba? Nung lemon square. Ganon. Ang flavor niya lang is tiramisu. Harap them. Pwede pang baon. So, tapusin ko lang to. And I'll see you again on the next clip. I'll bring the wet food. It's not yet clean. I want to wear it nice. It's dirty. I need to wear it. It's in your cabinet. It was in my car. The name of your teacher? Yeah. Teacher Cecil ata na. Yeah.
Grabe, it's 10:30 na and ngayon lang ako natapos. Kasi pasukan na ni Mateo bukas, so pinipare ko yung bag niya, tapos yung mga gamit na kailangan dalhin sa school. Niligpit ko yung mga gamit namin, ayan may mga natira pa kasi nanggaling kami sa in-laws ko. And kung alam nyo lang, hindi ko na video lahat kasi gusto ko matapos na din. Nag-start ako parang mga 8:30 or 8:45 to 9. 10:30 na ngayon lang ako natapos. Tinapos ko yung pagbabalot ng libro, yung mga gamit nga ni Mateo for school. Pero I'm so happy kasi pasukan na naman. So, meron na naman tayong a few hours in a day na meron tayong time for ourselves, yung mga chores na hindi tayo magugulo. So, ngayon umiinom lang ako ng kape guys kasi hindi maganda yung bowel movement ko for the past 2 days. Ang hirap kasi magpupo pagka minsan hindi ako sanay yung sa ibang bahay ba na mamahay talaga. And kung nakita nyo rin pala na grocery ako, inayos ko, sobrang few items lang, mga few cupboard food na kailangan namin, na missing na sa aming stock. So yun, nagdagdag lang ako, inayos ko din yun kanina, mga matudumi, ganyan. Ano pa ba, inayos ko yung mga lagayan namin ng Tupperware dahil may inuwi yung mister ko na bagong gamit or something, ganyan. So guys, dito ko natatapusin yung video na to and I hope nagustuhan yun, nagsasalita ulit ako. Manonood muna ako ng vlog pang pa-relax before ako mapupo. Nagpapapupo kasi ako kaya ako nagko-coffee. So, sana nagustuhan nyo tong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. I'll see you again until the next one. Bye-bye!